Bakit hindi ka umattend ng wedding? Kahit na binigyan kita. Ako, this happened so many times with me. I was invited to a wedding ng aking dating flame. Flame? Batang 90s, flame. And ako kila Marvin Agustin, tama yung explanation niya. Yung highlight, ibigay mo sa kanila yung moment na yun. Lalo na, mahirap kung may mga ibang buti sana kung walang ibang a-attend na alam na hindi nila, walang nakakaalam na naging kayo. Mas, yun, okay yun. Paano kung doon sa may mga nakaalam na kayo, tapos biglang naroon ka. Ako may nangyari sa akin na may inatinan ako na wedding. Nandun ako, pero dala-dala ko pa rin yung invitation. Church wedding. Pero nandun lang ako sa dulo, sa malayo. No common friends, wala, mag-isa ako dun sa dulo. And I attended the wedding. And dala-dala ko lang din yung invitation just in case may organizer doon sa simbahan na magtanong sa akin. Wala naman nagtanong. Kasi minsan, sa mga weddings naman kasi pinapahintulutan, may ibang tao na nandoon na nananalangin lang sila ng pribado o nag-ano sila, yung mga galing binyag, tapos sinundan ng kasal, So ako, naranasan ko yung nandoon lang ako sa dulo. Isa rin ako kaibigan. May kaibigan ako kaibigan naman to, lalaki naman. I was invited to his wedding, pero wala kaming common friends. Hindi ko kilala yung pamilya niya, hindi kami Umattend lang ako. And then kinawayan ko lang siya. I was there, and then I left. Kasi, kanino akong lamesa uupo sa reception dun? Wala naman akong kilala dun. So, ang hirap mag-attend ng wedding na wala kang kilala sa mga inimbitahan niya. Saan ka sisiksik dun? Lalo na pag kainan na, kanino table ka uupo dun? Wala kayong, hindi ka, minsan kasi may classification. Ito yung friends niya from elementary, friends from high school, friends from college, friends from law school, friend from their church, friend from their fraternity, mga fraternity brothers. May mga magkaka-table minsan, best friend ka niya, doon ka sa pamilya niya nakaupo. Ako, I'm none of those. We were close in our own way sa trabaho. We hung out after work, pero I'm not close with anyone sa circle niya. So, hindi na ako nagpuntang reception, hindi na ako nakikain dun. But I attended the wedding because I was invited. And that was the last of our friendship naman. Hindi naman na kami nun Na mabalik naman tayo ngayon sa ex. Nandun akong mag-isa sa dulo. Tapos, tinitignan ko lang na in a way kasi na-observe mo kung paano yung pamilya ng lalaki, paano yung dun. And nung nakita ko yung family ng guy is very supportive, very very masaya, may pasayaw-sayaw pa, pero mo nasa church pa lang may pasayaw-sayaw na, may bongacious na ring may tuturing, may mga kung ano-anong hinahagis-hagis, may mga nakakatawang mga ring bearer, mga abay, mga mga kantsawan, church pa lang, nakakatuwa. So sabi ko, hopefully, this girl, nakuha niya yung something na gusto niya, which is, she has a great family, and she wants to be married into a family na malaki din and very happy. Very happy. Parang, nung ako kasi yung kasama niya, the burden is all mine.
Hindi kasi ako nagbibigay ng burden sana hanggang maaari sa magulang. My sister, busy. May sarili naman siyang buhay. My aunties, siyempre nagkahanap buhay din yung mga auntie ko. My life is very limited dun sa yung tasking ko iba. Hindi ako, circle ko hindi niya circle. Meron akong friends at may marami akong malawak yung history, yung past ko kakaiba. Iba-ibang, kunwari, meron akong elementary friends na they think sila yung circle ko lang ng elementary ako, samantalang meron akong ka-school bus na may-ari sila ng grocery. Hindi nila alam. Yun, naging, meron kaming storya nun. May segue kami nun. Nung elementary ako, may samahan kami nun. Or, I have a best friend si Rowie at saka si Betong. After school, yung dalawang yun, kasama ko yung dalawang yun. Meron kaming nagiinuman kami o kaya nagsisigarilyo kami sa may tabi ng bulungan. Sa may hanguan ng isda sa Subic. Bibilyar kami doon, naghahanap kami ng mga magagandang nagtitinda ng ng lugaw. Yung mga circle ko na yun naman, hindi naman nila alam yung ibang circle ko sa labas. Hindi naman nila. So, kalat yung buhay ko, kalat. Hindi siya so yung babaeng yon, hindi niya nakita sa akin yung family na large family, big family na parang walang burden. Yung hinahanap niya yung parang siya, yung very supportive, malaking family, malawak, masaya. And ako nung tinignan ko nung nandun ako sa likod, tinitignan ko yung kasal niya. I was so happy. Kasi yung family na meron, ando doon yung tatay nung lalaki. Parang ang saya-saya nung tatay nung lalaki. Parang gustong-gusto siya. Tapos yung nanay nung lalaki, mukhang mayaman. Daming mga kapatid. Ang sasaya nila. Daming extended family, daming tropa. They were all present doon sa church. And they were all very happy. And para bagang kung iisipin ko yung buhay na haharapin nila during that time. Marami namang pagsubok ang buhay, pero lahat malalagpasan, lahat smooth because parang the burden is shared. The burden is shared. They're all very happy and excited. And bagamat ako ay hindi part ng wedding na yun, bagamat para lang akong solo tao doon na nagdarasal ng pribado sa sarili ko. When I watched that wedding, that is one of the happiest weddings na napuntahan ko. Yung hindi ako ang kasali. O hindi ako yung groom. Pero masaya sila. And I was very happy for her na makita ko yun. Actually, yun ang purpose ko, makita ko yung family. So, akala niya hindi ako nagpunta, but I was there. Nakita ko yung family. Kasi yun yung lagi niyang bukang bibig sa akin. Na dali na, yung mga family natin, pagsamahin natin, punta tayo ng ganito. Gawin natin to. Hindi, may trabaho yung tita ko, may pasok yung tita ko, may pasok yung nanay ko, may ganyan. Sister mo sa Manila, nag-aaral. Tapos syempre pag may problema o may celebration, birthday mo ba? Ayoko nagsi-celebrate ng birthday So, sa kanila bongga yun. Imbitahan niya yung buong pamilya ko. Hindi ko naman nasasabihin sa pamilya ko. Kasi alam ko, hindi naman sila makakapunta. Di ba? Or awkward sa kanila. Siya, gusto niya yung ganun. And nakuha niya yun. I'm very happy. Bagamat may konting luha ako ngayon dito.